Magandang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, gusto ko pong batiin kayo ng Happy Easter. Ito po yung isinulat ko na message sa text at sa Facebook para sa ilan sa ating mga kasamahan sa iglesia. Happy Easter Sunday. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay, may dulot ng kasiglahan. Ito hinango po sa mga Kawikaan, chapter 12, verse 25. So, sabi po rito, talagang ang magandang balita na si Jesus ay muling nabuhay sa mga patay, ay may dulot na kasiglahan. Kasama po dyan yung ating pong pagbubulay-bulay sa araw na ito, na pinamagatan ko pong rejoice always, be the frontliner in your home and your sphere of influence. I don't want to belittle the sacrifice of our real or true hero frontliners. Yung po mga doctors, nurses, medical personnel, at yung pang iba pang mga nagpapatakbo ng mga essential services. Sila po yung mga frontliners. Kung sa giyera, sila po yung mga sundalong nakikipaglaban. At tayo naman po ay mga civilian. At para hindi tayo maging casualty o malagay sa alanganin, kasama na rin po yung mga sundalo, dapat huwag tayong lumabas ng bahay. And with that, talagang sila po talaga yung real hero frontliners natin sa paglaban sa coronavirus. Tayo naman po, tulad niya na sinabi ko sa ating pamagat, ay maging frontliner sa ating tahanan, sa ating komunidad, mga kaibigan o kamag-anakan. Pero ito po ang ating kalaban. Kalaban po natin dito ay yung pong tinatawag nating pandemic of fear. The very real danger of COVID-19 pandemic is made worse by the pandemic of fear among us. It helps us to know, but it's better to trust. Dahil kung nandoon yung takot, gusto nating malaman, no? Ang mga bagay-bagay. At kadalasan dahil meron tayong takot, madali tuloy tayo sumakay sa iba't ibang mga fake news. Yung pong mga pinopost dyan na lalo pang nakakapagdagdag sa ating takot. Kaya magandang pakinggan natin yung recommendation ng psychology department na pinadala sa akin ni Ate Ade. So, ito po yung recommendation nila. Una, isolate yourself from news about the virus. And tama lang po yung pinakita out nila na everything we need to know, we already know. At ikalawa, don't look for additional information on the internet. Dahil kadalasan, it would weaken your mental state and could cause somatization. So, yung pong somatization, ito po yung paglabas ng mga somatic symptoms. Ibig sabihin, mga simptomas na dala ng may panghihina sa ating kaisipan o sa ating kalooban. At kadagdagan ko nito, sabi po nila, avoid sending chains and fatalistic messages. Siguro, sa ating kaya natin ito, pero yung mga pinapadala natin, baka hindi ganun kalakas. No? Kaya imbis na makatulong, lalo pa tuloy nakakapagdala ng takot na nauuwi sa mga tinatawag natin somatic symptoms, mga pathologies, no? Katulad ng depression. Ikatlo, listen to music at home at a pleasant level. So, alam naman natin kung paano nakakapagdala ng mabuting ambience yan sa tahanan kung may magandang music. Apat, lalo na kung tayo may mga anak, look for board games, no, to entertain the children. And time to bring out siguro yung mga dating mga children's storybooks na we can read to our children.
And maganda, pag-usapan na rin mga future plans in a positive way. Panglima, ayun po, maintain discipline. Hand washing, at siguro kung kinakailangan, may mga nakasulat na reminder, no? Para talagang napangalagaan natin isa't isa. Pero yung ika-6 at ika-7, ito po yung related dun sa ating paksa ngayong linggong ito. Number 6, your positive mood will help protect your immune system. While negative thoughts have been shown to depress your immune system and make it weak against viruses. And number 7, most importantly, firmly believe that this will pass and that the universe will be a much better place after the pandemic. So, yes, but it's better to trust. Trust the one who loved and will love us to the end. So, ito po yung napakagandang pangungusap sa atin ni Pedro. 1 Peter 5, 6, and 7. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Alam niyo po, narinig ko yung mga katagang ito sa dati nating presidenteng Corazon Aquino. There's no more need to know. It's enough trust. Narinig ko itong sinabi niya nung siya ay naging tagapagsalita sa mga born-again Christian katatapos lamang po ng EDSA Revolution. At kinukwento nga niya nung nagsisimula ng gulo, advice ng kanyang mga kaibigan, siya po ay nagtago sa monastery. So yung mga close lang yung siguro nakakaalam. At yung mga advisor po niya, nagpapadala ng mga updates, mga scenarios kung ano maaaring mangyari. So talagang napakarami mga information dito, no? Pero habang nanalangin siya, napagtanto po niya na, yun nga, there's no more need to know. It's enough to trust. Parang yun na sinabi sa kanya ng Panginoon. Kaya lumabas po siya sa kanyang pinagtataguan and the rest is history. Yes, no? We trust God because He loves us. And our reflection on Holy Week reminds us of God's great love in His Son, Jesus Christ. And as we once more reflect on the cross, we were reminded of the one who loved us to the end. Love casts out fear, but it takes joy, dispel the ill effects of fear in our life and in the lives of those around us. It's no accident that Paul said that the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, and kindness. And we will know more about this as we study this short passage. But going back to love, it's love, sacrificial love, that brought our Lord to the cross. And He expects us to follow in His footsteps. But because of His victory on the cross, katulad nga po ng parating sinasabi, no? Na yung pong sunset na yun, when the Lord is hanging on the cross, that's actually His victory. God's new creation is now upon us, no? As signaled by His rising from the dead. And that gives us that deep joy that enables us to rejoice always. Katulad nga po ng aking binasa sa inyo kanina, ang mabuting balita na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus mula sa mga patay ay nagdadala ng kagalakan. Kaya nga natin, mga talatang ito, buksan na rin po natin ang ating mga Biblia at babasahin ko po sa wikang Ingles ang ating text po sa 1 Thessalonians chapter 5, starting from verse 14. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all, and see that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.
So, diyan po naka-spell out yung task natin as frontliners, no? Katulad nga po nung makikita natin sa PowerPoint ngayon. No? In the home and in our sphere of influence. Isa-isahin po natin ito. No? Una, in the home, admonish the idol. So, muli, ang tinutukoy po dito ni Pablo ay yung mga taong, hindi yung po mga taong out of work or idle, no work to do. Alam naman natin na dahil sa ECQ, maraming walang trabaho. No? At purihin natin ang Panginoon para doon sa mga ilan na pwedeng work at home. At yun siguro talagang kailangan natin silang suportahan. No? Pero sa mga ganitong sitwasyon na out of work, na hindi mo naman ginusto, hindi po kailangan niya ng pagsabihan or admonish. Siguro maganda na lang paalahanan na marami pa po pwedeng pagkabalahan. Pero yun na nga, dahil sa walang trabaho, lalo na para doon sa mga breadwinners, maaari silang igupo ng takot at ng panghinaan ng loob o lubusang manghina. At ito naman po yung tatalakayin ng ating mga talata, no, sa susunod. Pero sino po ba mga tinutukoy dito ni Pablo na admonish the idle? What Paul is referring to are those who are doing nothing, idle, unproductive. Iba sa Tagalog ng tawag natin mga tamad. No? Those who are just killing time out of boredom or even fear. No? Buti na lang dito sa bahay, ang ate Alma ninyo, talagang ang daming gustong gawin. And she busies herself with so many things. But still, we can easily slide into being idle. Lalo na ngayong nakatali lang tayo dito sa bahay. As frontliners, kung narinig nito, ang hamon sa atin ay to admonish, pagsabihan, those who are falling into this kind of mood. No? At siguro, dito pa lamang magandang yung mga nababasa na rin natin sa social media, di ba? Na dahil nga sa lockdown o sa ECQ, wala na masyadong pollution. Kaya sabi nga nila, nakikita nga nila yung bulubundukin. Yan po ay kuha mula sa isang building dito sa Quezon City. No? Sabi nung nag-post. At nakikita dyan yung cross doon sa Bataan. No? Yan po yung cross doon sa Bataan, yung malaking cross doon sa Bataan. Sabi ko, wow, talagang sunset ends each day in triumph. Or, yung nawasa ko na rin, may mga ilan na talagang, ang sabi nila, wala nang ingay ng mga sakyan, kaya naririnig nila yung mga huni ng mga ibon. Meron po akong ipinadala din na video, short video, na nakalapat dun sa awit ni Don Moen na Thank You Lord. At dito makikita nyo yung isang ibon na talagang tila ba nagbibigay pugay sa Panginoon. No? Kaya maganda mapanood nyo ito. So yung mga ganyan, maaaring nang mag-change yung ating perspective, no? Kasama sa ating pag-aalala. Dapat daw natin i-encourage yung faint-hearted. Dito maganda pakinggan natin muli yung sinasabi ng recommendation mula dun sa College of Psychology. No? Una, kung ikaw ay napanghinaan ng loob, isolate yourself from the news. No? Say everything you need to know, you already know. Or huwag ka nang maghanap ng additional information dahil ito yung maaari makapag-weaken ng iyong mental state. No? At sabi ko nga kanina, could cause somatization. At dito, masasabi natin na talagang maraming nawalan ng trabaho. Mga kababayan natin nawalan ng trabaho. At ika nga no work, no pay, maaaring pinaghihinaan na rin ng loob. Dala ng takot. So paano na ang pamilya? Kaya nga, ang ating task bilang frontliner is to encourage them. Kaya nga maganda na ituloy natin yung ating mga discipleship, Bible study group, so kahit na online. Dito malaking tulong ang social media. Tuwan-tuwa ako na nakikita ko yung mga KBCFers, meron silang group calls, meron silang FaceTime, na sinishare nila, mga larawan nila. Kasi yung meeting with your group, kahit na sa group chat, ay
malaking encouragement, no? Help the weak, no? So ito yung mga kwan, no? Nagpapakita ng mga signs that are more alarming than being faint-hearted. Signs like anxiety, insomnia. So ito yung mga somatic symptoms, no? Na parang malapit na sa depression, pwede rin yung tulog ka na rin ng tulog, no? At ito, kailangan mo talaga ng courage, lift yourself up, and wisdom to be able to help. May mga kapatid tayo na maaring pinanghihinaan na rin ng loob. At huwag naman sana umabot sa panlulumo o katulad niya nabanggit yan, mga iba pa mga somatic symptoms. So, sana tayo mga kapatid nila ay gumawa ng paraan para makatulong. Pakita natin na tayo isang pamilya. So kung kailangan po natin ng tulong, pwede naman po kayong tumawag sa mga kapatid natin. Alam ko, hindi naman po mamasamain ni Kuya Sito Silva ninyo o kaya ng kanyang wife. Mga counselor po sila na po pwede yung tawagan. Pwede rin kayong tumawag sa amin ni Bishop, no? Kung gusto nyo nang kausap kung paano navigate, no? Pag may mga ganitong klaseng problema. Tayo bilang isang pamilya, tayo rin sana magtulungan. And ngayon, nag-share nga si Pastor Renz na talagang nag-aanunsyo na may mga kapatid po tayo nangangailangan ng tulong. So, paano na kaya yung ating mga kapatid? Yung mga manggagawa natin sa KBCF, kasi nga no work, no pay, marami. No? Sila Pastor Renz, sila Jay, sila Ivan, si Melet, si Gian, sila Dante, at sila Ruben. No, paano sila? Lalo na yung mga breadwinners, no? Magdito tayo bilang sa pamilya, kaya magtulungan tayo, no? Andyan yung anunsyo ni Pastor Renz kung paano makatulong. Maganda kung may mga pangangailangan, bahagi ng ating mga chat group o pa-chat natin, then try to reach out. At siguro mag-isip tayo ng paraan kung paano natin sila maabot. At sa lahat nga na ito, no, sabi nga ni Pablo, be patient with them. No? Be patient with them. Kaya, makikita natin, no, sa fruit of the Holy Spirit, no? Love, joy, peace, patience, kindness. So, nabanggitan natin yung love. Ngayon, nabanggitan natin yung patience. And makikita po natin yung peace and kindness. Kailangan natin naman yan para dun sa ating sphere of influence. Yung sphere of influence, na-isolate ko lang yan, pero nagsisimula rin yan sa ating tahanan. Katulad yung nabasa natin, sabi ni Pablo, no, para sa ating mga kaibigan, sa ating maliit na komunidad, ating mga pamilya, extended family, see that no one repays anyone evil for evil. Panawagan para sa atin ay maging peacemaker, no? Sa halimbawa, dyan sa Facebook, no, mapapansin mo na yung pong pag-uusap, no, pag-exchange sa mga messages ay mukhang maanghang na yung binibitaw mong mga salita. At doon na yung mga ad hominem arguments, accusation. Being a peacemaker, siguro, konting paalala lang. Pwede natin sabihin, mga kapatid, mukhang hindi na maganda yung exchange natin. We can leave the topic muna and perhaps with some time, baka mag-iba yung ating perspective dun sa issue. And then perhaps, kung iniisip nyo makabubuti, then we can PM, no, yung ating mga kaibigan involved with that pagtatalo individually. Then din, effective naman sa bahay. Diba? Kakausapin mo individually para kung maghaharap muli ay hindi naman gano'n. See that no one repays anyone evil for evil. So yan po yung pagiging peacemaker. Sa ating sphere of influence, andyan po yung bayanihan spirit. Sabi ni Pablo, always seek to do good to one another and to everyone. Kanina binanggit mo nga dyan yung talagang creating a caring or a sharing community. Alam nyo, napakahalaga po niya ngayon. Pag-isipan natin yung mabuti yan dahil isang halimbawa po, andun po yung ayuda ng gobyerno, yung tinatawag natin social amelioration program.
Gusto nila pong abutin ay 18 million families. And up to this time, mag-iisang buwan na po, no, ilang 3 weeks na 4 million pa lang po yung nabibigyan nila. So, meron pang 14 million na hindi nabibigyan ng ayuda. Siguro talagang kailangan dito ay yung sharing yung community. Yung pong mga nabigyan, no, talagang, at meron pa, ay mag-share. I don't know how can that be. Pero sa ating mga small groups, if we can be open to one another, siguro, talagang let's reach out and talagang be kind. Ngayon, kung may mga exchanges na yan, talagang gusto kong ipaalala muli, it's better to be kind than to be right. We need to be a bulwark of kindness in our words and action. No? Kung hindi naman tayo pwedeng magkita, at least pwede pa rin tayong gumawa ng mabubuting bagay. At magsisimula po yan talaga sa panalangin. Gusto ko lamang pagbulay-bulayan po natin itong pinost ko na earlier. No? You may feel compelled to travel around the city handing out food to men and women sleeping under bridges. But the best you can do may be to pledge donation, pray, or improvise a creative, remote way to serve. No? Ito po yung sinabi ni John Wesley. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Alam niyo po yung wife ko talagang, Ate Alma yung nag-reach out dun sa private message, sa chat group na kinabibilangan niya. At talagang nalaman niya na meron tayong kapatiran na talagang walang-wala na. Tama-tama naman na umiikot siya para kunin yung tulong ng iba pang gustong tumulong sa kanya. Kaya, ayun, kahit hindi siya nakapasok dito sa lugar namin, sinalubong siya. At nabigyan ng kahit na konti. Alam ko, maliit lang yun, pero marami pa mga po pwedeng gawin. Siguro dito, maganda yung isipin natin yung pagpapahalaga natin dun sa buhay ng mga tao. Kaya nga meron akong isinambang short video. Ito'y patotoo ng isang Katoliko kung paano ang kanyang pananampalataya ay nagtulak sa kanya para talagang kumilos at gumawa na may pagpahalaga sa buhay. Binanggit ko po ito. Ito po ang pinadala ko kasi ang tinutukan niya rito yung maraming mga nagre-rent sa kanya na talagang mga nawalan ng trabaho. Kaya sabi niya, ang hirap na ng kanilang kalagayan, kaya tinulungan niya. Maganda po siya, so maiksi lang. Pero ang punto ko, kahit siya Katoliko, palagay ko yung pagpapahalaga sa buhay ng tao. Mas mahalaga po yun talaga, kaya dapat natin talagang pagtulong-tulungan. Kaya muli, maganda po yung inanunsyo ni Pastor Renz. No? Puin tayo ng Panginoon para tumulong po, pwede dun. Pero ang ina-encourage ko siguro yung bawat chat group at may mga kilala tayo, we can reach out. No? At palagay ko, the Lord will help us to find ways how to be help. So, yan na po yung task natin, no? As frontliners in our home, in our sphere of influence. Pero, paano? Paano natin talaga itong mapapanindigan, itong mga gawain ito? No? At dito, talagang magpapakita naman sa atin the necessary discipline a frontliner must keep. Kaya ituloy po natin pagbabasa sa 1 Thessalonians chapter 5, starting from verse 16. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit, do not despise prophecy, but test everything. Hold fast to what is good. Abstain from every form of evil. Yan po, naka-line up na dun, no? Although, mamaya makikita po natin yung binigyan ko po ng emphasis dyan sa number 4. Anyway, ito po yung the necessary disciplines a frontliner must give. Balikan po natin yung recommendation kanina ng psychology department kasi yung 6 and 7 talaga, nakatuon po talaga yan dun sa pagbibigay ng pag-asa. Pero,
yung mga nauna po rito mga talata, no? Sabi rito, maintain discipline in the home by washing your hands. So, yan po, kailangan po yan disiplina. At pag may mga anak ka, talagang asikisuhin mga bata, sabi rito, look for board games. And then listen to music. Pero meron akong gustong idagdag. Don't lose your sense of humor. So, napakahalaga po niyan, talagang para lift up yung spirit natin, no? Una, have the ability to laugh at yourself. Meron nga akong kakilala na work at home. Nag-post siya, sabi niya, ang hirap naman na ito. Work at home na nga, nalilate pa. So, talagang minsan may mga nangyayari din po sa atin na ganyan. Kaya nga, magandang paalala po ito. Matubado sa langit. Kung tamaan ka, tumawa ka na lang. Dapat daw nakamask para maiwasan ng kain sa loob ng bahay. Rejoice always, no? Rejoice always. Sabi ko nga yung recommendations 6 and 7 from a scientific viewpoint, no? Your positive mood will help protect your immune system, while negative thoughts have been shown to depress your immune system and make it weak against viruses. So, hindi lamang ito para sa'yo, kundi sa mga kasama mo sa bahay talaga at sa mga kaibigan mo. Pag nandoon yung magandang joyful spirit mo, ay talagang mahahawa din po sila niyan. And then 7, most importantly, firmly believe that this will pass and that the universe will be a much better place after the pandemic. Rejoice always. Now that's infectious. But unlike the good news of positive human optimism, you firmly believe that this will pass, no? Which ang hirap na ngayon kasi dami nang naapektuhan. Our joy rests in the fact of what the Lord has accomplished in His death and resurrection. Bishop F., in his reflection dun sa 7 last word, pinaalala sa ating yung pangusap ng Panginoon na it is finished. So, we usually take this to mean that our sins are already atoned for. That alone is more than enough reason to celebrate. But more than this, how about when we think that what the Lord has accomplished on the cross is the defeat of death and all of the forces that enslaves us? No? Yan po sa Colossians 2:14 and 15. And in the process, dahil siya nagwagi, no? He rose again from the dead, inaugurating God's new creation, the spreading of the kingdom of God here on earth. Now, that is something that will take us the whole of our lifetime to comprehend. But we can start on the things that give us great joy. Ano yung mga things that give us great joy? Siyempre, yung ating pong mga love and aspirations sa mga bagay, sa mga minamahal natin, we keep close to our heart, no? And we hold dear in our heart. Just think of that. Our dreams and our aspiration for our loved ones and friends, no? And our best aspiration for our community. Talagang all of these are assured in the kingdom of God, now and forevermore. Kaya I'd like for us to consider itong mga verses na ito, no? And I hope and pray that these verses will just lift our spirit up para makita natin na yung joy na meron tayo talagang hindi po yan magtitinag. No? Let's start with this verse, taken also from 1 Thessalonians chapter 5, earlier verses. For God does not destine us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we might live with Him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. You know, my dear brothers and sisters, ito yung isa sa mga verse na talagang parang ginawang foundation ni John Piper sa kanyang short book, no, na Coronavirus and Christ, yung 1 Thessalonians 5. At ang binigyan niya ng diin, sabi nga niya, buhay man tayo o mamatay, because of what Christ has done and has accomplished on the cross, we live with Him. No? Buhay man tayo o patay. Kaya that alone is already a great encouragement. How about itong sinasabi sa 1 Peter? Nabanggitan natin yung verses 6 and 7 kanina. Pero ito po yung further encouragement din.
After you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To him be the dominion forever and ever. Amen. So, naghahari po siya. Kaya sa kanyang paghahari, he will restore, he will confirm, he will strengthen, establish each one of us. Wow. So, wala makakapagpigil niyan, no? Kahit may pandemic pa. Pero alam po natin dito, no? At siguro habang binabasa natin itong Romans 8, idagdag nyo na rin yung pandemic. No? For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor pandemic, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Amen, amen. O ngayon, kung parang ang dilim ng kapaligiran mo dahil nga parang nawawalan ka ng pag-asa, no, dala na ng takot mo. Ito, napakagandang verse na ito, no, Colossians 1:13-14. Dahil sa ginawa na ating Panginoon sa pusang Kalbaryo, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Tanong po dyan, nasa na po tayo? Tayo po ay nasa kaharian na ng ating Panginoong Hesus, no? In whom we have redemption, the forgiveness of sins. Wow! Meron tayong bibigyan gustong highlight dito, no? Colossians 3:1. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. So, we have already been raised with Christ. At dinagdag po dyan sa Ephesians 2:4 and 7, ano ang kalagayan natin when we are raised with Christ? But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ, raised us up, no, with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Wow! Nasaan daw na po tayo? We are now seated with Christ in the heavenly places. Naalala ko tuloy si Kuya Joe Laville, isang matandang missionary na nauna sa atin. Isang matalik na kaibigan, talagang privilege. Naging tagapagsalita po siya sa mga missionaries na tinitrain namin. At naalala ko lang po yung kanyang pangungusap in his broken Tagalog. Sabi niya, kung tayo may problema at may mga pinoproblema tayo, karaniwan sinasabi natin na we look up to God. Sabi niya, alam niyo, lagi ko may mas maganda dyan, sabi niya. At ito po yun. Pag meron tayong problema at pinoproblema, dapat we look down. Nagtaka po kami lahat. So we look down. Sabi niya, at tinuro niya sa akin itong verse na ito. We are now seated with Christ. No? Seated with Him in the heavenly places. Wow! Balikan natin yung mamaya. At tungkol naman sa new creation. Anyone is in Christ, behold, He is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Alam niyo po, the new creation is now inaugurated. It's already launched when our Lord rose from the dead. And time and history cannot undo that. We're now part of that movement of extending that new creation, extending that kingdom of God, no? At marami, sinasabi nga rito sa Colossians 3:1, seeking the things that are above, tulad nga nung nabanggitan natin kanina, no? Being frontliners in our home, in our sphere of influence, and how to keep this up. So, yan po yung napag-aralan natin na kanina. So, my dear brothers and sisters, with all of these verses, tell me, there's one reason why a believer cannot have that deep joy in his heart. Kaya nga Paul is able to command us, no, to rejoice always, to give thanks in all circumstances. See, this is personal to me. Senior na po ako, no? At hindi naman lingid sa inyo, may mga issues po kami dito sa aming pamilya, no? Mga challenges sa aming po mga anak.
Pero bilang matanda na, para bang hindi ko maiwasang isipin na paano na, no? Paano sila maiiwan ko, no? I'm sure. Baka hindi na ma-resolve itong mga issues na ito, no? Pero alam niyo po, mga kapatid, talagang ang paalala na lang sa akin na I will put all things to right. Isasaayos niya lahat ng bagay. Kaya I'm excited sa paggawa ng Panginoon. No? Nakakasiguro po ako doon. Kaya nga, pwede natin gawin, ay talagang ito ay susug lamang doon sa kailangan nating pag-gift ng ating joyful spirit. Like, pray without ceasing. Ibig sabihin po na ito ay yung consistent, regular. Meron tayong regular habit of prayer and thanksgiving. This is what will sustain your joyful demeanor. Kaya maganda po yun sa aming Don't Watch, no? Sa pangunguna po ni Elder Cesar. Talagang andun po yung ginagawa namin na talagang may pagpupuri, salamat, no? At bago ka lumapit sa panalangin. Kaya nga po, pagkatapos ng aming Don't Watch, andun po yung may kagalakan kami umaalis sa papauwi. Hindi naman nagbago yung aming mga sitwasyon, pero muli, napaalalahan po kami ng Panginoon. Kasama na rito yung giving thanks in all circumstances. Siguro, isang pagpapaliwanag yun dito. Kasi, ang kalooban ng Panginoon, the will of God, is for us to give thanks. No? Hindi yung magpapasalamat tayo kahit na masama yung nangyayari. No? Sa mga masamang nangyayari, hindi po ganun. No? Nagpapasalamat tayo kahit may mga masamang nangyayari. Hindi man natin lubusang maunawaan, pero katulad yung sinabi ko, no? There's no more need to know. It's enough to trust. And we trust our loving God. Kaya, we can give thanks. And then, fourthly, ito po yung sowing the Spirit by listening to the Word of God. Sabi nga, don't quench the Holy Spirit. No? Ibig sabihin, pagyamanan natin yung Holy Spirit na huwag lang natin pigilan, pero pagyamanan na ito. At gusto ko pong bigyan din, yung pinakadiwa po ng prophecy. Prophecy po is hearing from the Word of God. May pinost po dyan sa portal ng KBCF na pinaalalahanan tayo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So yun na nga po, hindi lamang pinabasa, kundi naririnig na mga pangungusap na namumutawi sa labi ng Diyos. Ang tawag po ng mga charismatic dito ay yung rema, no? The spoken word of God in our hearts. So ano man po ang ating paniniwala rito, ang tanong dito is, ano ang pangungusap ng Panginoon sa iyo? Ano ang pangungusap ng Panginoon sa iyong sphere of influence through you? Kaya nga dito gusto ko i-encourage yung ating mga cell group, mga Bible study group, na talagang, especially this time, as we have our devotion, na let us, the Lord, expect the Lord to speak to us, which we can share to our group mates, para talagang we can encourage one another. Kaya alam po natin, pag ganito, sabi nga ni Pablo, hold on to what's good. Pag may mga ganitong sharing, hold on to what's good. At pag nagawa na po natin ito, we can abstain from every form of evil. So, mga kapatid, I cannot say it better except to reiterate for us to take comfort in Paul's benediction. Basahin po natin ito lahat. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it. Now that we are quarantined, nakatali tayo sa mga bahay, alam natin na ganitong sitwasyon talagang impacts the whole of our being, spirit, soul, and body. But this benediction shows us na through all of what we are going through for now, we can trust that our Lord is sanctifying us, keeping us blameless, spirit, soul, and body. Marahil mas familiar tayo dun sa Romans 8:28, di ba? And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son,
in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. So, kung meron po tayong pagdududa rito, talagang sabi nga ni Pablo dito sa bandang huli ng kanyang benediction, paalala sa ating lahat, he who calls you is faithful. He will certainly do it. He will sanctify you, spirit, soul, and body. May the Lord bless us. Maraming salamat po.